Hawak man ng PNP ngayon si Alice Go, pumayag naman ng Capas Regional Trial Court sa Tarlac na dumalo si Alice Go sa pagdinig ng Senado sa Lunes. Kanina humarap sa korte ang sinibak na alkalde para sa kasong graft na isinampa ng DILG. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Bantay sarado ng mga armadong pulis si Alice Go nang dumating sa Branch 109 ng Regional Trial Court sa Capas Tarlac kaninang umaga. Nakayuko, balot ng puting jacket at may telang nakatakip sa mga kamay ni Go nang lumabas sa PNP coaster. Basing, dito. Hindi pinayagan ng media na pumasok sa loob ng korte. Ang pagdalang ito kay Go sa RTC ay alinsunod sa procedure ng mga otoridad matapos maibalik sa Pilipinas at maihain ang warrant of arrest na inilabas ng korte kahapon. 180,000 pesos sana ang piyansa ni Alice Go para sa 2 counts ng graft na inihain ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman. Pero nagpasya ang kanyang kampo na wag munang bayaran ito. Ngayon po kasi we see no reason for that considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Base sa commitment order ng korte na eksklusibong nakuha ng News 5, sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame muna mananatili si Go. Tingin din ng kampo ni Go, mas ligtas siya sa nasabing pasilidad sa gitna ng umano'y mga banta sa kanyang buhay. Hanggang makaalis si Go, mahigpit ang seguridad sa kanya. Ano po kayo, ma'am? Emosyonal namang lumutang ang mga umano'y taga-suporta ni Go mula Bamban. Bukod sa kasong graft, naharap din si Go sa reklamong qualified human trafficking na isinampa naman ng Department of Justice. Kanina, muling naghain ng mosyon ng kampo ni Go para payagan silang magsumite ng counter affidavit laban sa nasabing reklamo. Ayon naman sa DOJ, posibleng ginawa na lamang ito ng kampo ni Go dahil naaresto na siya at napabalik na sa Pilipinas. Hindi raw nasunod ang tamang proseso sa unang counter affidavit ni Go dahil hindi naman siya personal na humarap sa abogadong nagnotaryo ng kanyang salaysay. We leave it up to the panel of prosecutors to evaluate whether they will still accept that motion that she filed, no? Pero sa tingin ho natin ay hindi naman po pwede na dahil lang nandito siya, dahil kung hindi naman siya nahuli, hindi naman din siya makakapag-file. Non-bailable ang kasong qualified human trafficking at hinihintay na lamang ang resolusyon para rito. Kabilang din sa iba pang kinaharap ng mga reklamo ni Go ang money laundering at tax evasion. Meron ding inihaing co-warranto petition at kanselasyon ng kanyang Philippine birth certificate ang Office of the Solicitor General. Pati material misrepresentation mula sa Commission on Elections dahil sa kanyang isinumiteng Certificate of Candidacy. Matatanda ang idineklara ni Go sa COC niya sa halalan noong 2022 na Filipino siya. Palaisipan naman ngayon kung anong epekto ng development na ito sa arrest order ng Senate lalo't may pagdinig sa POGO operations ngayong Lunes. Yun pa din kasi definitely right now the court has jurisdiction over her kasi nga may pending case naman talaga sa kanya. So whatever the decision or the order of the judge, we will commit to that. Ngayong araw rin, pinagbigyan na ng Capas RTC Branch 109 ang request ng komite ni Senator Risa Ontiveros na paharapin si Go sa pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.